nasangkot sa gisag. Doon ako napunta. Kukuha kami ng mga ano doon, mga riffs doon na katunog, ina-apply namin na para sa mga bata ng daban. Pinakasikat natin yung mga time na yun. Laging panalo yun. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako nga pala si Gani, isa sa mga vokalista ng Cavite, sa mga iba't ibang banda. So, isa ako sa mga mahilig sa mga sumali sa mga banda ng daban. Ang isang bandang talagang tumagal ako ay yung bandang Sagisag. Napakahilig sumali sa mga banda ng daban. Parang ginawa na namin pang trabaho, kumbaga sasali sa mga bata ng daban. Kukwento ko lang yung buhay ko nung paano ako nagsimula at paano ako nasakot sa banda. Bali, elementary pa lang, mahilig talaga ako sa music. Mahilig ako kumanta. Kantang ano lang, kung ano-anong kanta. Mahilig kasi ako makinig ng mga kanta dati. Lalo yung mga cassette tape ng mga kuya ko. Mahilig sila sa mga slow rock. Kaya bata pa lang, alam ko na yung mga Led Zeppelin, alam ko na yung Black Sabbath, Scorpion. Gawa na yun lang yung nakikita ko sa cassette tape, binabasa ko yung pangalan nila. Pero hindi pa alam kung ano yung mga mukha ng mga yun. Alam ko na yung mga tugtugan nila. Bawal yung mga pag sinabing Led Zeppelin, alam ko na Stairway to Heaven yun. Pag Black Sabbath, alam ko Changing meron. Changes pala, changes. Yun yung mga kauna-una alam ko sa music. Tapos nung nag-high school na ako, ayun na. May background na ako lang sa pag-gitara. Bilan na ako ng ating ng acoustic guitar. So, may nagganap na banda. Nakita nila na marunong ako mag-gitara. Ayun. Sinali nila ako. Ako ginawa nilang like guitar. Yun yung kauna-unahan kong banda, tinatawag na Duende Band. Band sa Palawan yun, time na yun. Tapos, ang naging genre namin is, panahon kasi ng Erase Reds na nun. Pero hindi kami nag-Erase Reds. Talagang nag-focus kami sa River Maya. River Maya yung mga tinutugtog namin ng mga time na yun. Panahon na naman, yung medyo yung album na trip kasi yung unang River Maya naman talaga napakahirap ko kasi yung mga album doon. Kaya siyempre, doon kami sa second album, yung trip. Yun, matugtugan namin. Tapos nung nag-college na ako, napalipat na kami dito sa Cavite. Dito na ako nag-aaral. Early high school pala, early high school. Third year to fourth year. Dito na ako sa Cavite. Ayun. Sumali na ako sa mga banda dito. Una-una akong banda dito, yung Paraha. Tapos yun na. Ano
mahilig kami sa mga sumali sa mga Battle of the Band. Minsan nananalo, minsan natatalo. Gusto ko nakilala yung gitarista ng Sagisan. Yung Paolo. Nagkaroon siya ng bandang Sagisan. Nagkaroon ng time na wala silang vocalista. Sinabihan niya ako, dude, baka ikaw pwede na muna maging vocalista namin. Kaya ako nasangkot sa kaya ako nasangkot sa Sagisan. Doon ako napunta. Siya, yun yung istorya namin. Tapos doon, yung mga tinutugtugan kami mga bar, tumutugtog kami na kahit ano. Pero yung pinaka-jam talaga namin is for Battle of the Band. Tapos, ayun na, karoon na kami ng mahilig na kami sa mga competition. Nakakasabay na namin yung mga galing na banda sa Battle of the Band. Tulad na pinakasikat dati yung mga time na yung Apo ni Ending. Laging panalo. Tapos, medyo dito kami sa Cavite, ano ba, gano'n. Ang nakakalaman namin matindi ay medyo behind bars. Yung mga ina-idolize namin. Tapos, Manok na San Pedro. Yun. Ano ba mga banda? Sayote, yun yung Sayote. Sa mga nakakalaban namin banda. Sayote Box. Tapos, parang lagi kami tinatalo talaga. Nung Apo ni Ending. Hindi talaga namin natatalo yun. Napakagaling naman kasi talaga yun. Tapos, yun na, nakalaban na rin namin yun. Archdice Spell. Tapos, Boses. Yun, mga galing na banda. Yung iba, hindi ko na masyadong maalala. Pero, kami nagpapanagpun minsan sa mga finals. Minsan, kami naging second, third, minsan kami yung champion. Tapos, minsan, umuwi talaga kami talo rin. Hindi naman siyempre laging panalo. Tapos, nagkakaroon ng time minsan, naglalagari kami. Masali kami 2 at a time. So, masali kami ng battle. Lalaban kami dito, tapos lalagari kami, pupunta kami, nalalaban kami doon. Minsan nanalo ng 2 beses. So, malaki yung kinikita. Pero minsan naman, nababawi naman sa munod na araw. Minsan hindi kami nanalo. So, hindi naman porket na palagi ka ng panalo. Talagang minsan talaga nagkakamali namin Battle of the Band. Minsan, matuloy lang string. Minsan, napapahaba yung kanta. Kamakailan nga lang, sumali kami ng Battle of the Band. Hindi kami nanalo. Kahit ano pala ng kanta ngayon, nasanay kami sa mahabaan ng kanta. Doon na rin nagkaroon ng time na nagkakaroon kami ng tawag din, bandang parang sumisirko-sirko. Nagpapalitan ng gitara. Yan. Nagagaya lang din naman namin sa iba pang mga banda. Mga exhibition. Yan tawag na gano'n. Pero, ang talagang namin is nandun pa rin kami sa mga influence namin. Yan, lagi kami nanonood ng Dream Theater, lalo na yung gitarista namin. Na-apply namin yun, na-apply namin sa mga tugtugan. Pero, na-apply namin na gagawa namin na Tagalog pa rin yung kanta. Natulad niya yung mga musikang Pilipino. Nilalagyan namin ng twist. Nagkakaroon siya ng parang style Dream Theater, pero Filipino song. Ganun yung nangyayari. Pagka sinabi mo kasing bandang Cavite, talagang maririnig mo na agad doon. Mga metal talaga. Hardcore, metal band, yan, ganun lang. Scene, Malate, mga ganang banda. So, kami medyo iniba namin yan. Scene, Balati, Kanakdali na, yung mga tugtugan dito sa Cavite. So kami medyo iniba namin. Kasi sumasali kami sa mga kahilingan talaga namin sa Battle of the Band. So nag-iba kami ng genre. Hindi kami napunta sa talagang hardcore, metal.
metal. Doon kami napunta sa medyo, ano naman, medyo progressive naman. Progressive style na Filipino song. Nangyayari. So, na-apply namin yung mga, bawa, nakikinig kasi ako makinig ng mga power metal, mga metal band. So, pag nakikinig ng mga power metal, yung mga, isa sa mga power metal na pinapakinggan ko, yung Heavenly, kumukuha kami ng mga, mga riffs doon na katunog, tapos ina-apply namin na para sa mga banda ng naman. Mahilig ako sa mga banda, It's Offering, Heavenly, yun. Siguro naman kahit pa paano, yung mga nakakilala pa rin sa amin, hindi na dito sa Cavite. Siguro sa ibang lugar pa, kasi minsan nagugulat na lang ako, alam pala nila yung banda sa Gisag. So, medyo masarap sa pakiramdam na yung mga kabataan, kahit pa paano nakikilala kami. So, minsan, nanonood ako ng mga batang naman, medyo katunog namin yung tugtugan nila. So, masaya na ako para sa ganun, kahit pa paano may naiambag yung banda sa Gisag para sa mga kabataan. At ang masasabi ko naman sa mga kabataan ngayon na kasi mga time namin, hindi pa uso yung YouTube dun eh. Talaga nagpa-practice kami, cassette tape or CD. Talaga nagpapakahirap kami. Ngayon may YouTube na, so napakadali na mag-practice. So, titingnan mo na lang, kakainin mo na lang. So sana huwag na kayong tamarin. Gusto nyo talaga magbanda, mag-practice kayo kasi nandiyan na lahat sa inyo. Hindi na kayo bibili ng mga kung ano-ano pa man kasi nasa YouTube na. Practice na ng practice para gumaling kayo at kung sakaling kaibigan nyo na sumali sa mga batang diba, talagang yung panlaban kayo. So, hindi ibig sabihin nun, palagi kayong panalo kasi kahit kami din naman ay natatalo naman ka. Sa mga lumipas na panahon, yung kami magkakabanda, medyo nagkakaedad na, iba nasa abroad, yung iba naiwan dito, iba tuloy pa rin sa tugtugan. Ako naman medyo naiba ako ng landas naman, hindi sa masamang landas, kundi sa magandang landas. So, pinagpatuloy ko yung pagpipaint kasi mga tayo ng kabataan ko, artist din naman ako. So, dinuloy ko yun. Nagpipinta ako, tapos ginagawa ko pumunta ako sa mga school, pinapakita ko yung mga portfolio na ito yung mga gawa ko. So, nagugustuhan ng mga principal yun, kinukuha nila akong mural artist para sa mga school nila. Maliit na yung bayad, pero nire pa rin nila ako sa iba pang mga school. So, nagiging para trabaho na yun. Naging mural artist ako. Kapalit naman, pagtigil ko naman ang pagpapanta. Napatigil ako kasi yung ibang makasama ko is nasa abroad. Doon na nagsimula na ang naging trabaho naman ay sa mga pagpapainting. Nagkaroon ako ng maraming mga client. So, yun yung ginawa kong talagang hanap buhay. At minsan, sumasali din ako sa mga iba pang mga banda. Kinukuha nila ang vocalista. So, sa ngayon, acoustic naman yung ginagawa ko. Nag-acoustic ako sa mga bar. At the same time, nagpipaint pa rin ako. Nakakabenta ako ng mga painting. Tapos, tumutugtog ako. So, yung hilig ko pa rin yung ginagawa ko. At kahit pa paano, hindi ko naman masasabi yung naghihirap ako kasi nagawa ko yung mga yun, nagkaroon ako ng kahit pa paano ng mga iba pang mga negosyo. Okay? Masasabi ko na lang ngayon na may papayo sa mga kabataan na nahihilig sa musika na huwag masyadong madaliin. Pagkahawak nyo ng gitara, huwag agad yung kasi nandiyan naman na lahat.
huwag agad Dream Theater or G3 yung huwag agad Slash, di ba? Ano muna tayo, hinay-hinay muna, practicein nyo muna yung basic na mga tugtugan. Tulad niya, mga tunog kalye, mga Eraserheads. Ganun muna kayo. Tapos yung Kala Lili, mga ganun. Bago kayo pumunta doon sa mga mabibigat na tugtugan. Kasi pagka minsan kasi, nagsisimula sila sa mga Dream Theater na agad, nagsisimula sila sa mga ad-lib na mahihirap. Tapos magsasawa na sila. Kasi sabihin nila, ay napakahirap pala ng banda. Kaya naging mahirap na yun. Gawa nung ang laki ng nilaktawan nila. Hindi sila nagsimula sa umpisa. So, yun lang may papayo ko sa mga kabataan na basic muna bago kayo doon sa pinaka-mabigat na. Para papatunayan nyo na magaling talaga kayo. Tapos, para naman sa mga kasabayan ko dati, mga bata, kasabayan na isa sa friend namin sa Facebook. Sana magkaroon kami ng reunion. Kami magkita-kita o magtugtugan. Kahit walang champion, so magkaroon lang ng tugtugan. Masaya siguro. Kaya siyempre hindi man natutupad yung mga walang tao doon. Walang mag-handle yun. So, magandang event ka mo sa alin. Yung mga kilalang banda tulad ng Moses. Yung Puliente, kung nandito. Or Men Behind Bars. Or Salin Lahi. San Pedro. Tapos dito sa Cavite. Sa Gisag. Minsan naman, Denario. Tapos yung Paru-Paro. Isa sa mga mga nakakalaman na yun. Majus. Maraming banda na pwede tayo mag-reunion. Sana magkaroon ng time na gano'n para masaya. Ako lang ang nakakaalam. Musika ang buhay na aking tinataglay. Ito rin ang dahilan kung ba't ako naglalakbay. Kaya ngayon ako'y narito upang ipaalam na hindi ako nagkamali sa